Talaga nga namang matapos ang hindi impresibong panalo ni Conor the Destroyer Benn kamakailan kontra Regis Prograis, unti-unting dumami ang mga big names na nagnanais siyang makalaban. Si WBC World Welterweight Champion Ryan Garcia na ang pinakamalaking pangalan na naunang naghamon kay Benn. At ngayon dumagdag pa si former WBO World Lightweight Champion Keyshawn the Businessman Davis sa gusto ring umupa kay Benn. Ani Keyshawn sa panayam, garantisadong pababagsakin niya ang WBC World Welterweight #1 contender. Easy money lang daw ito sa kanya. I will stop Carter Benn, like guarantee. I will stop him. Easy money. Easy. You know what I'm saying? So I would love to fight Carter Benn. When I move up, I would love to fight Carter Benn or Devin Haney. But bro, give me Carter Benn. I'm stopping him for sure. Samantala sa iba pang balita, nahaharap naman sa kakaibang sitwasyon si Unified World Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol sapagkat hindi daw po isa-sanction ng World Boxing Organization o WBO ang kanyang paparating na laban. Nagaganapin nga po sa Ekaterinburg, Russia sa darating na May 30 kontra sa kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert. At kung bakit hindi isa-sanction ng WBO ang laban, ito ay bilang pagkundina ng WBO sa Russia na hanggang ngayon nga po ay patuloy na naikipagdigmaan sa Ukraine. Pero hindi naman daw po tatanggalan ng WBO belt si Bivol. Pero ganun pa man sa panig ni Michael Eifert, sayang pa rin ito dahil kapag na-upset niya itong si Bivol, WBA, IBF at IBO lang ang kanyang makukuha. Mananatiling WBO World Champion pa rin si Bivol kahit matalo siya. Sa kabilang banda, ayon naman sa ating trusted source na si Chava Rodriguez ng ESPN Mexico, inaasinta na para sa September 2026 ang Unification World Featherweight Championship sa pagitan ni na WBO World Featherweight Champion Rafael Espinosa at WBA World Featherweight Champion Brandon the Heartbreaker Figueroa. Gandang laban yan mga amigos, parehong hindi marunong umatras sa laban at parehong matangkad, isang 6'1 at isang 5'9. Siguradong ang magwawagi dyan ay aasintahin ni The Monster Naoya Inoue kapag lumusot siya kay Junto Nakatani at umakyat siya sa featherweight division. At bilang pangwakas na balita, WBA World Lightweight #1 contender, undefeated knockout artist Floyd Kid Austin Schofield. May kartadang 19 wins, no losses with 13 knockouts. Nagbigay ng hint na mukhang siya ang pipiliing kalabanin ni WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis sa comeback fight nito. Ayon sa ama ni Floyd, nagsumiti siya ng petisyon sa World Boxing Association o WBA para ipilit ang mandatory fight laban kay Tank Davis. Binanggit niya na may mga abogado na nakasali, indikasyon na seryoso silang itulak ang sanctioning process para maging official title fight ito. Medyo malakas ang laban nila rito mga amigos dahil itong si Tank Davis matagal-tagal na itong hindi lumalaban sa kanyang mga mandatory. Sa katunayan wala pa nga yata itong nalalaban ng mandatory dahil halos lahat ng mga laban niya handpick ng kanyang mga handlers. So sana matuloy na itong Tank versus Schofield. Ang gandang laban nito mga amigos, parehong may knockout power at parehong undefeated. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan,